Sa pinakadulo ng baryo ng San Roque sa Baybay, kung saan ang hangin ay amoy dagat pero may halong putik ng palayan, mayroon isang maliit na sementeryo na hindi napapansin ng karamihan. Hapon noon at ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga niyugan. Sa pagitan ng mga lapidang kupas at mga damong ligaw, may isang batang lalaking nakaluhod, payat, kayumanggi at may maluwag na t-shirt na halatang pinaglumaan. Siya si Elio Dalisay, 9 na taong gulang. Araw-araw, sa oras na kumakanta na ang mga kuliglig at tumitigil ang mga manok sa pagtuka, nandoon si Elio, nakaharap sa puntod ng ina niyang si Maribel Dalisay. May munting kandilang sindi sa tabi ng lapida at may sako ng bulaklak na pinitas lang sa gilid ng bakod, mga santan at ilang ligaw na gumamela. Pagkaupo niya, hihinga muna ng malalim, saka dahan-dahang ibubuka ang bibig. Ma, bulong niya, halos hindi marinig. Kakanta na ako, at kumanta siya. Hindi pa pormal ang tono, minsang sintonado, pero may laman ang bawat salita. Parang kinakausap niya ang puntod. Parang umaasang may sasagot mula sa ilalim ng lupa. Ang awit niya'y luma, natutunan lang sa radyo ni Lola Rosing, pero sa bibig niya nagiging dasal. Sa di kalayuan, nakatigil si Mang Pido, ang matandang tagapangalaga ng sementeryo. May dalang walis tingting at yosi sa labi, pero tuwing naririnig si Elio, napapahinto siya. Hay, mahinang sabi ni Mang Pido sa sarili. Batang to, araw-araw na lang. Lumapit siya ng kaunti, hindi para manghimasok, kundi para siguraduhing hindi nasasagi ng mga aso ang kandila. Nakarating sa kanya ang boses ni Elio na nanginginig sa isang linya. Kung nasaan ka man, ma, sana masaya ka na. Napasinghot si Mang Pido. Nasanay na siyang makakita ng luha sa sementeryo, pero iba ang luha ng batang tulad nito. Luha na hindi pa dapat marunong ng ganitong bigat. Sa bahay naman nila, sa isang kubo na halos dikit na sa palayan, hinihintay ni Lola Rosing ang pag-uwi ni Elio. Matanda na siya, baluktot ang likod, pero matigas ang tingin kapag para sa apo. Pinainit niya ang kanin na halos kapiranggot na lang, sinabawan ng konting tubig at asin. Pagbukas ng pinto, pumasok si Elio na may dalang amoy ng damo at kandila. Tahimik siyang naghubad ng tsinelas. Anak, kumain ka na, malambing na sabi ni Lola Rosing. Lalamig yan. Umupo si Elio, hindi siya tumingin agad. Para siyang may kinikimkim na bato sa dibdib. Lo, mahina niyang sambit. Bakit po? Bakit wala na si Mama? Huminga ng malalim si Lola Rosing. Para bang sinasalo ang tanong na ilang ulit na niyang sinagot, pero hindi pa rin nauubos ang sakit. Pinagpahinga na siya ng Diyos, Elio. Sagot niya, pinipilit ang boses na hindi manginig. Mahal ka ng mama mo. Kahit nasaan siya, naririnig ka niya. Talaga? Sabay haplos sa ulo ng bata. Aya kumanta ka lang kung yun ang nagpapagaan sa'yo. Saglit na katahimikan. Sa labas, may dumaan na chismis na parang hangin. Si Nene Pilar, kapitbahay nilang mabait, ay nasilip sa bintana. Rosing, kumain na ba si Elio? Tanong niya, may dalang mangkok ng lugaw. Oo naman, Pilar, sagot ng lola, pero halata ang hiya sa tono. Pasensya na at abala pa kita. Hindi to abala, mabilis na sabi ni Nene Pilar. Para sa bata yan, baka kulang sa lakas kakakanta. Napayuko si Elio, ngumiti ng bahagya. Salamat po, Nene. Sa kusina, napatingin si Lola Rosing sa dingding kung saan natasabit ang lumang larawan ni Maribel. Bata pa si Maribel sa litrato. May ngiting simple pero malinis, parang ipinangakong hindi sila pababayaan. Napapikit ang lola. Flashback sa araw na iyon. Si Aling Sinta, ang hilot ng baryo. Ang unang tumakbo sa kanila. Rosing, pasensya na, umiiyak na sabi ni Aling Sinta noon. Ginawa natin lahat. Mahina na siya, hindi na kinaya. At noong libing si Padre Nestor ang nagdasal sa ilalim ng punong talisay habang naguunahan ng luha at alikabok. Maribel Dalisay, isang inang nagmahal ng buong buo, wika ng pari. Naway maging liwanag siya sa buhay ng batang iniwan niya. Ngayong gabi, muling bumalik ang lahat kay Lola Rosing. Napahigpit siya sa kamay ng apo.
Pag kumakanta po ako sa puntod, parang di ako nag-iisa. Mahina ngunit matatag na sabi ni Elio. Parang nandito pa rin siya. Tumango ang lola. At hindi ka nag-iisa, Elio. Nandito ako. Nandito tayo. Ngunit sa labas ng kanilang payak na mundo, hindi lahat ay marunong umunawa. Sa poso sa gitna ng baryo, naroon si Aling Cora, nakapamaywang habang kinukwento kay Berto Kaluya ang nakita niyang eksena. Ang bata, araw-araw nasa sementeryo, kumakanta sa puntod, sabi ni Aling Cora. Halos pabulong pero halatang aliw. Hindi ba't parang ewan? Si Berto, nakasampa sa tricycle tumawa. Baka may sapak sa ulo? May namamana yan? Kawawa rin si Rosing. Di ba sabi ko nga, dagdag ni Aling Cora, umiiling na parang nakahanap ng bagong kwento. Ang tawa nila ay naglakbay sa baryo na parang usok. Pero sa gabing iyon, sa maliit na ubo, walang alam si Elio sa pangungutya. Ang alam lang niya, bukas pagdilim, babalik siya sa puntod, maghakaplos ng lapida at kakanta muli dahil dun siya humihinga. Doon niya muling hinahanap ang ina sa pagitan ng mga nota at panalangin. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Elio. Hindi na niya kailangan tawagin, kusa siyang bumangon sa banig, naghilamos sa batya at nagsuot ng unipormeng puti na medyo manilaw na sa katagalan. Sa maliit na mesa, may nakahandang sinangag na halos tutong at isang pirasong tuyo. Nakatitig si Lola Rosing sa kanya habang kumakain siya ng dahan-dahan. Parang may gustong sabihin, pero pinipili ang tamang oras. Anak, maingat na sabi ng Lola. Sa eskwela, kung may magsabi ng masakit, huwag mong papatulan ha. Tumingin si Elio. Bakit po? May mga taong hindi marunong umintindi, pero ikaw, marunong. Kaya tahimik ka lang. Saka, matapang ka. Tumango si Elio, pero halata sa mga mata niyang hindi niya pa alam kung paano magiging matapang sa lugar na puno ng tawa. Pagdating niya sa San Roque Elementary, ramdam na agad niya ang bigat ng mga tingin. Sa silid-aralan, nakaupo na si Ramonito Pagsanjan, matangkad sa edad niya. Malapad ang dibdib kahit bata at may yabang na parang siya ang may-ari ng upuan. Anak siya ng kagawad, kaya maraming takot at marami ring sunod-sunuran. Uy, eto na yung tagakanta sa patay, sigaw ni Ramonito sa harap ng klase. Nag-alingaw-ngaw ang tawanan. May green pa si Kurt Lamberto, hindi city kid pero laging nakikipagsabayan sa mga bully, na parang may balitang bagong laruan. Anong kanta mo kahapon? Elio, tanong ni Ramonito. Ginagaya ang tono na parang nang aasar. Kung nasaan ka man, ma, sabay tawa. Aray, drama, napayuko si Elio. Kumuyong ang kamay sa lapis. Ramdam niya ang init sa tenga, yung tipong gusto niyang mawala sa upuan. Sa kabilang hanay, tumingin si Tibo. Kalaro niyang maingay pero mabait at nagtaas ng kilay kay Ramonito. Parang gustong sumugod. Hoy, tama na! Bulong ni Tibo sa kanya pero hindi marinig ng iba. Pumasok si Ma'am Tirsa. Bit-bit ang mga papel. Matalim ang mata. Ano tong ingay? Wala po ma'am, sagot ng ilang bata. Sabay upo nang umiiling pa rin sa tawa. Sumulyap si Ma'am Tirsa kay Elio. Kita niya ang pamumula ng mata ng bata. Ramonito, upo ka at kung may lakas ka tumawa sa kaklase mo, malamig niyang wika. Mas may lakas ka dapat magbasa ng assignment. Bukas ipaparecite kita. Tumahimik ang klase, pero kahit wala na ang tawa, iniwan nito ang sugat sa dibdib ni Elio. Sa recess, lumabas siya mag-isa at naupo sa lilim ng punong akasya. Nandoon ding si Pepeng, isang batang ulila na mas tahimik pa sa kanya. Umupo lang sa tabi, walang salita, pero sapat na para hindi siya magmukhang mag-isa. Okay ka lang? Mahinang tanong ni Pepeng. Tumango si Elio kahit hindi. Sanay na. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa poso para maghugas ng baon niyang lata. Doon narinig niya ang mga kabarangay na nagkukumpulan. Kasalukuyang may ensayo sa plaza para sa paparating na piyesta. At may ilang binata at batang babae na nagkakantiyawan habang naglalagay ng banderitas. Si Elio, araw-araw nasa sementeryo, sabi ni Berto Kaluya, nakatugod sa tricycle. Kakanta raw sa patay, pampaswerte. Subukan nga natin, sigaw ng isang binata. Tapos biglang ginaya ang boses ni Elio ng pasigaw. Ma,
Naririnig mo ba ako? Tumawa ang mga tao. Kahit si Kapitan Balingit na nakaupo sa bangko ng plaza, napangiti at pumalakpak pa na parang palabas lang. Sa gilid naroon si Tia Nori, mananahi na may dalang mga sinulid para sa banderitas. Hindi siya tumawa. Sa halip, napakagat siya sa labi at tumingin kay Elio na nakatayo malapit sa poso. Ay patawad anak, bulong niya nang dumaan siya sa tabi ni Elio. Wag mo silang pansinin, mga walang puso yan minsan. Hindi nakasabot si Elio, pinilit niyang lunupin ang luha. Pag-uwi niya, bit-bit niyang katahimikan na parang basang kumot. Pagdating sa ubo, sinalubong siya ni Lola Rosing na may hawak na tabo. "O anak, kumain ka na ba?" Napailing si Elio. Biglang bumagsak ang luha niya, parang nalaglag na prutas sa sobrang hinog. "Lo, bakit nila ako pinagtatawanan? Masama ba yung ginagawa ko?" Niyakap siya ng lola, mahigpit, parang ayaw na siyang pakawalan ng mundo. "Hindi masamang magmahal sa mama mo," sabi niya, nanginginig ang boses. "Ang masama, yung hindi marunong umintindi. Huwag mong baguhin ang puso mo dahil sa tawa nila." "Kahit araw-araw po?" Naghigipi si Elio. "Kahit araw-araw," sagot ng lola. "Hanggat kaya mo, may hangganan din ang sakit. Darating ang araw na mas mamahalin ka ng mundo." Nang gabing iyon, may kumatok ng malakas sa pintuan. Bumukas ang pinto at sumungaw ang amoy alak, kasunod ng malakas na boses. "Rosing!" sigaw ni Rogelio Velez, tiyuhin ni Elio sa ama. Mapula ang mata, pawisan ang noo, at may hawak na papel na gusot. "Sabi ko sa'yo, akin tong lupa, wala kayong karapatan dito." Napatayo si Lola Rosing, nanginginig sa galit at takot. "Rogelio, umalis ka! May bata dito!" "Bata? Anak ng walang kwenta," sigaw ni Rogelio, itinuturo si Elio. "Ang nanay patay na, ang tatay wala. Ano pang silbi nyo?" Parang sinaksak si Elio sa salita. Hindi siya umiyak, nanlamig siya. Lumapit si Rogelio na parang hahabluti ng lola. "Umalis kayo sa loob ng 1 linggo," sabi niya, umuurong sulong sa galit. "Kung hindi, ipapademolis ko to." "Hindi mo magagawa yan," sigaw ni Lola Rosing, pero halata ang panghihina. Nagkagulo sa labas. Dumating si Mang Saro, ang tanod, tumatakbo dala ang patuta. "Rogelio, tama na yan!" Kasunod niya si Aling Bebang, kapitbahay na sumisigaw. "Hoy, may bata, wala kang hiya!" Pero si Rogelio, matigas ang ulo. "Tanod ka lang, Mang Saro. Anak ako ng Velez. Akin to." Humawak si Mang Saro sa braso niya. "Kung ayaw mong sa presinto ka pulutin, umuwi ka." Ngayon na, bumuga ng mura si Rogelio, pero napaatras. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Elio na nakatayo sa sulok. Nakapako ang mata. "Tandaan mo yan, bata. Wala kang kakampi dito," sabi niya, bago lumabas ng pasuray-suray. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, saka lang humagulhol si Lola Rosing. Yumakap si Mang Saro sa balikat niya, at si Aling Bebam ay nag-abot ng tubig. "Pasensya na kayo," sabi ni Mang Saro. "Babantayan ko yan. Hindi na yan makakabalik dito na ganyan." Niyakap ni Lola Rosing si Elio ulit. "Anak, huwag kang matakot. Kakanta pa rin po ako bukas." Mahinang sagot ni Elio, pero may kakaibang tigas sa tinig. Kinabukasan, kahit may pasapa ang gabi sa dibdib niya, nagpunta siya sa sementeryo. Doon, sa pagitan ng mga lapidang tahimik, may isang batang babae na nagwawalis sa isang puntod. Mahaba ang buhok, bilugan ang mata, at may lumang apron na parang galing sa pagtulong sa bahay. Napatingin siya kay Elio na papalapit. "Ikaw yung kumakanta dito, no?" Tanong ng babae, hindi mapangasar, kundi parang curious. Tumango si Elio, dahan-dahang umupo sa harap ng puntod ng ina. "Ako si Ira," sabi niya, lumapit ng kaunti. "Dito rin ako palagi, puntod ng tatay ko yan." Itinuro niya ang lapidang may bagong pintura. "Naririnig ko boses mo pahapon." Napatigil si Elio, parang hindi sanay na may nakikinig na walang tawa. "Hindi ka ba nairita?" Maingat niyang tanong. Umiling si Ira. "Bakit? Ang ganda nga eh. Parang may kausap ka talaga." Hindi alam ni Elio kung bakit biglang gumaan ang hangin. Siguro dahil unang beses niyang narinig ang salitang ganda na nakadikit sa ginagawa niya. Hindi katatawanan. Tahimik siyang huminga. Sa gilid, umupo si Ira. Magkatabi silang nakaharap sa mga puntod na mahal nila. "Sige," sabi ni Elio, halos pabulong pero may tapang. "Kakanta ako para sa mama ko."
At sa unang pagkakataon na may nakaupo sa tabi niya, kumanta si Elio, hindi lang para sa puntod, kundi para sa isang buhay na nakikinig. Hindi na nawala si Ira sa tabi ni Elio pagkatapos ng araw na iyon. Hindi man sila magkasabay lagi, tuwing hapon sa sementeryo, parang may kasunduan na kahit walang salita, maglilinis muna sila ng mga damo, magsisindi ng kandila, at saka kakanta si Elio. Si Ira, nakaupo sa malapit na lapida, tahimik lang na nakikinig. Minsan sumasabay sa pagklap kapag may parte ng kanta na pumapalo sa dibdib. Si Mang Pido naman, gaya ng dati, nandun sa gilid, nagwawalis pero halatang nakikinig din. Isang linggo ang lumipas na ganito ang takbo. Sa eskwela, hindi pa rin tumitigil ang pangaasar. Pero ngayon, kapag naririnig ni Elio ang tawa, mas kaya na niyang huminga. May isang taong naniniwala sa kanya. At kahit maliit lang yon, parang may ilaw na tumutusok sa madilim na loob. Nang dumating ang anunsyo sa klase tungkol sa anibersaryo ng baryo, may munting programa raw sa covered court sa Sabado. Magsasayaw ang mga bata, may palaro at may talent showcase para sa mga gustong kumanta o magtula. Sa listahan ng sasali, biglang tumayo si Ma'am Tirsa at tinawag si Elio. Elior Dalisay, sabi niya, may ngiting hindi mapilit. Sasali ka sa kantahan, may boses ka at panahon nang marinig ng iba. Parang may humigpit sa sikmura ni Elio. Ma'am, ayoko po. Takot ka? Tanong ng guro, walang panghuhusga. Tumango si Elio ng bahagya. Dama niya ang tingin ni Ramonito mula sa likod. Parang nag-aabang na matawa. Lumapit si Ma'am Tirsa. Elio, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang maniwala. Nakarapat dapat kang marinig. Subukan mo. Ako ang bahala. Umuwi si Elio na may daladalang kaba. Sa kubo, naabutan niyang nakaupo si Lola Rosing. Nagbubuntong hininga habang tinatahi ang lumang polo ni Elio para maging maayos sa programa. Lo, sabi ni Ma'am, kakanta daw po ako sa covered court. Maingat niyang sabi. Huminto si Lola Rosing. Tumingin sa kanya. Gusto mo ba? Hindi ko po alam. Baka pagtawanan lang po nila ako ulit. Hinawakan ng lola ang kamay niya. Magaspang pero mainit. Anak, kung hindi mo susubukan, lagi kang matatalo ng takot. Pero kung susubukan mo, kahit pagtawanan ka, may isang pagkakataon na manalo ka. Sa gilid ng pinto, sumingit si Nene Pilar na may dalang dahon ng malunggay. Ay, sasali pala si Elio? Aba dapat lang. Yan ang totoong talento sa baryo natin. Sabi niya, sabay kindat, hayaan mo na yung mga walang alam. Sa gabing iyon, nagpunta si Elio sa sementeryo. Nandoon si Ira, nagdadala ng maliit na supot ng pandan candy. Kakanta ka raw sa overcourt? Tanong niya, parang balitang napasa mula sa hangin. Sinabi ni Ma'am, sagot ni Elio, pero natatakot ako. Umupo si Ira sa tabi niya, tinapik ang balikat niya. Eh di matakot ka. Pero tumuloy ka pa rin. Hindi naman mawawala yung takot agad. Pero mawawala yung hiya mo kapag naipakita mo na kung sino ka. Napangiti si Elio ng kaunti. Paano kung tumawa sila? Eh di tumawa sila. Sagot ni Ira, simpleng-simple. Ako, makikinig. Dumating ang Sabado. Puno ang covered court ng banderitas at mga upuan. Piesta ang dating kahit anibersaryo lang. Si SK Chair Jumari ang host. Maingay at mahilig magbiro. Sa unahan, naroon si Kapitan Balingit, nakaupo sa monoblak kasama ang ilang opisyal. Sa gilid, nagkakakumpulan ng mga bata, kabilang si Ramonito na parang hari sa tropa niya. Nakaipit sa likod ng stage ang iba pang sasali. Si Elio, nakasuot ng puting polo na tinahi ni Lola Rosing. May itim na pantalon na medyo maluwag. Halos hindi niya maramdaman ang sariling paa. Sa tabi niya, si Tibo nag-aayos ng buhok niya sa tubig. Hoy Elio! Bulong ni Tibo. Pag tumawa sila, titirisin ko yung tsinelas ko sa mukha ni Ramonito. Wag naman, mahina niyang sagot, pero napatawa siya ng konti. Sumilip si Ma'am Tirsa. Ready ka na? Hindi makasagot si Elio, pero tumango siya. Sa audience, nakita niya si Lola Rosing sa bandang gitna. Hawak ang lumang payong para sa araw. Nakangiti kahit halatang kinakabahan din. Nandoon din si Ira. Nakatayo sa gilid malapit sa stage. Parang bantay na hindi umaalis.
Next performer natin, sigaw ni SK Chair Jo Marie sa mic. Isang batang kilala sa kakaibang hilig, si Elior Dalisay. Nagpalakpakan ng ilan. Pero may tawa agad sa iba. Ay, eto na yung kumakanta sa patay. Sigaw ng isang binatilo sa likod. Sumunod ang hagighik. Si Ramonito, halos mapunit ang bibig sa pangasar. Sa unang hakbang ni Elio sa stage, parang bumigat ang hangin. Sumilip siya sa audience. Naghalo ang mukha ng tao, parang alon na papalapit. Narinig niya ang sariling tibok sa tenga. Hi! Hi po, mahina niyang bate. Pero hindi pinansin ng mic ang boses niya sa sobrang hina. Tumawa ang ilan. Lakasan mo, Elio! Baka di ka marinig ng nanay mo. May sumigaw pa, mas malupit. Parang may dumurog sa dibdib niya. Pumikit siya. Sa isip niya, nakita niya ang puntod ng ina, ang kandila, ang hapon, ang boses niyang umiiyak. At biglang bumalik ang takot. Lumusob sa lalamunan niya. Hindi siya makakanta. Naramdaman niyang umakyat ang luha. Sa gitna ng ingay, may isang malalim na boses na tumawag mula sa gilid ng court. Tigil. Isang matandang lalaking nakasumbrero, may bit-bit na maliit na bag, lumapit sa harap. Hindi siya taga-baryo. May aura siyang tahimik, pero may dating. Hayaan niyong kumanta ang bata. Napatigil ang crowd. Si Kapitan Balingit na palingon, kunot ang noo. Sino kayo? Tanong ng kapitan. Lauro Cañete, sagot ng matanda. Diretso, retiradong banda leader. Napadaan lang kami ng asawa ko. Pero may narinig akong boses dito na hindi dapat tinatawanan. Nagbulungan ang mga tao. Sa likod, si Aling Mila, asawa ni Mang Lauro. Nakatayo rin, tahimik na nakatingin. Napatingin si Mang Lauro kay Elio sa stage. Hindi siya nakasmile, hindi rin galit. Parang nakikita niya ang lalim ng bata. Anak, malumanay niyang tawag. Huminga ka, huwag mong pansinin sila. Tingnan mo lang yung taong gusto mong kantahan. Hinahanap ng mata ni Elio si Lola Rosing at si Ira. Nang makita niya sila, si Lola na nakapulupot ang kamay sa dibdib, si Ira na nakatiting sa kanya na parang may tiwala, parang may pader na tumayo sa pagitan niya at ng tawa. Huminga siya ng malalim, isang ulit pa, at kumanta siya. Sa unang linya, may iwan pang pumikindat at nag-aabang na matawa. Pero habang tumatagal ang kanta, unti-unting nawala ang ingay. Hindi dahil perpekto ang tono, kundi dahil may hikbi sa bawat salita na totoo. Yung klase ng boses na galing sa gutom, sa pagkawala, sa panalangin. Sa gitna ng court, parang huminto ang oras. Pagkatapos ng huling nota, tahimik. Isang segundo, dalawa. Tapos may pumalakpak. Si Nene Pilar muna, malakas. Sumunod si Tia Nori. Sunod-sunod na palakpak ang humabol. Kahit si Ma'am Tirsa napapikit, may luha sa mata. Si Elio, nanginginig ang kamay, bumaba sa stage na parang hindi siya makapaniwala. Sa likod ng court, lumapit si Mang Lauro sa kanya. Anak, sabi niya, may regalo ka, pero kailangan mo ng gabay. Kung gusto mo, turuan kita, libre. Basta tulungan mo akong maglinis ng bakuran. Tumitig si Elio, parang gustong tiyakin kung totoo. Bakit po ako? Dahil narinig ko ang puso mo, sagot ni Mang Lauro. At bihira ang boses na ganyan. Hindi napigilan ni Elio ang luha, pero hindi na ito luha ng hiya. Lumapit si Lola Rosing, niyakap siya na mahigpit. Salamat po, sabi ng Lola kay Mang Lauro, halos pabulong. Salamat at nakita niyo siya. Nakita ko na noon pa sa tunog niya, sagot ng matanda. Ngayon lang siya narinig ng iba. Sa gilid dumapit si Ira ngumiti. Sabi ko sa iyo bulong niya. Tuloy ka lang. Napangiti si Elio habang pinapahid ang pisngi. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na kaya pala niyang kumanta ng hindi natatakot habang buhay. At sa puso niya, kahit papaano, umalpas ang isang munting pag-asa na baka may lugar siya sa mundong ito, hindi bilang katatawanan, kundi bilang awit. Mula noon, nagbago ang hapon ni Elio. Imbes na diretso siya agad sa sementeryo pagkatapos ng klase, dumadaan muna siya sa bahay ni Mang Lauro Cañete sa tabi ng Ilog Sapa. Doon, sa bakurang may mga paso ng oregano at tanglad, pinauupo siya ng matanda sa isang bangkong kawayan. Tapos itinuturo ang unang leksyon na hindi kailanmang itinuro sa eskwela. Huminga ka dito, sabi ni Mang Lauro. Pinapatong ang daliri sa gitna ng dibdib ni Elio. Hindi sa lalamunan. Dito,
Parang kumukuha ka ng hangin para sa buong katawan mo. Opo, tugon ni Elio. Pilit sinusunod ang pag-angat baba ng tiyan na ipinapakita ng matanda. Sa gilid, nakatumanga si Nardo, anak ni Mang Lauro, na may hawak na basong kape. Tay, baka naman masyado mong minamadali. Bata pa yan. Ahimik, Nardo. Sagot ni Mang Lauro nang hindi lumilingon. Mas bata pa yan pero mas malalim ang sugat niyan kaysa sayo. Si Elio nakikinig lang. Sa bawat salitang sugat parang may kumakabog na alaala. Yung tawa sa classroom, yung sigaw ni Rogelio, yung puntod ng ina. Pero kasama ng sakit may sumisilip na ginhawa. May taong nagtatangkol sa kanya. May taong nagtuturo ng tamang paraan para ilabas ang boses na matagal niyang ikinuvulom sa hiya. Sa sementeryo tuwing dapitapon, nagkakasabay pa rin sila ni Ira. Kapag tapos na ang ensayo, doon siya dumidiretso. May dala siyang bagong tunog sa dibdib. Parang mas buo na ang awit niya. Si Ira, bihira magsalita kapag kumakanta siya. Pero kapag natapos na, saka lang siya bumubulong. Ang galing na, Elio. Sabi niya minsan, sinisipa ang maliit na bato sa lupa. Parang hindi na lang basta kanta. Parang kwento. Kwento talaga, mahinang sagot ni Elio. Kwento ng mama ko. Isang hapon, habang naglilinis si Mang Pido ng damo sa pagitan ng mga lapida, may dumaan na babaeng nakakaki na blazer at may sling bag. Halatang hindi taga-baryo. Maayos ang suot at may dalang maliit na notebook. Tumigil siya nang marinig ang boses ni Elio na umaalingangaw sa sapa bago dumapo sa sementeryo. Napalingon si Mang Pido. Ma'am, bawal po dito mag-vlog ha. Biro niya sanay sa mga dayo na minsan pumupunta para sa ganong bagay. Numiti ang babae. Hindi po ako vlogger, tatay. Selen Arguelles po. Naghahanap lang ako ng boses. Tumingin siya sa direksyon ni Elio. Yung kumakanta, siya po ba yun? Oo, sagot ni Mang Pido, may konting pagmamataas. Araw-araw yan dito. Bata pa lang. Lumapit si Miss Selen nang maingat, hindi para gambalain ang bata. Matagal siyang nakinig. Sa bawat linya, napapatango siya. Parang sinusukat ang bigat at kulay ng boses. Nang matapos si Elio, saka siya lumapit. Hello, malambing niyang bati. Ako si Miss Selen. Narinig kita sa malayo. Gusto kong malaman, sasali ka ba sa District Singing Bee sa Santa Celia? Napatigil si Elio gulat na gulat. Singing Bee po? Oo, may contest ang distrito. Kailangan ko ng representatibo mula sa mga malalayong barangay. May talento ka, Elio. Bago pa makasagot si Elio, dumating si Ma'am Tirsa na galing sa eskwela. Miss Selen, kayo po pala yan? Masayang sabi ng guro. Narinig ko na may talent scout na darating. Si Elio po yung batang sinasabi ko. Tumango si Miss Selene. Sakto! Kailangan ko ng papeles niya. Kaya ba niyo siyang ihatid sa contest sa bayan? Nang gabing iyon, masayang kinuwento ni Elio kay Lola Rosing ang balita. Pero habang tumatagal ang usapan, unti-unting nababalutan ng lungkot ang mukha ng lola. Anak, sabi niya, malayo ang bayan. Kailangan ng pamasahe, kailangan ng pagkain, at damit na maayos. Hindi na po ako sasali kung mahirap. Mabilis na sagot ni Elio. Tapos biglang bumaba ang tingin. Ayoko kayong mahirapan, Lo. Bago pa sumagot ang lola, may kumalabog sa labas. Si Rogelio Velez na naman. Amoy araw at amoy alaf pa rin kahit hindi lasing. Nakatayo sa bakod kasama si Ramonito, na ngayon ay mas malaki na ang buto at mas maangas ang ngisi. Narinig ko, sabi ni Rogelio, hindi nag-aanyaya. Sasali raw yung bata sa contest sa bayan? Aba, sayang pamasahe. Baka mapahiya lang kayo uli. Sumingit si Ramonito, tumatawa. Oo nga, Lola Rosing, pangkanto lang boses ni Elio. Dito pa nga pinagtatawanan, doon pa kaya? Sumikip ang dibdib ni Elio pero bago siya bumigay, matalim na tumayo si Lola Rosing. Lumayas kayo dito, malamig niyang sabi. Hindi ko kailangan ng opinyon niyo, hindi niyo anak yan. Wala rin naman kayong pera, balik ni Rogelio. May ngising mapanira. Baka mas mabuti pang ibenta niyo na lang yung lupa sa akin kesa magpakahiro. Hindi mo mabibili ang dignidad ng bata ko. Sagot ng lola, nanginginig sa poot. Lumayas ka bago ko isigaw sa tanod.
Napasinghal si Rogelio pero umalis din. Hatak si Ramonito na patuloy pang tumatawa habang papalayo. Naiwan si Elio na halos mapunit sa hiya at takot. Pero naramdaman niya ang kamay ng lola sa balikat niya. "Anak," sabi ni Lola Rosing, "hindi tayo papayag na sila ang magbikta ng pangarap mo." Kinabukasan, madaling araw pa lang, wala na si Lola Rosing sa kubo. Nagulat si Elio nang makita siyang bumabalik na may dalang bayong at may luha sa mata. Pero matatag ang tindig. "Lo, saan po kayo galing?" tanong niya. "Sa palengke ng kabilang purok," sagot ng lola. "Ibinenta ko yung 3 alagang manok natin." Namutla si Elio. "Pero lo, pang-ulam natin yon." "Shh! May ibang ulam, anak," sabay pilit ng ngiti ng lola. "Pero ang pagkakataon na to, minsan lang dumarating. Huwag mong sayangin." Dumating si Aling Sinta kinahapunan. May dalang sobre na may konting barya. "Rosing," sabi niya, "konti lang to, pero dagdag sa pamasahe. Para kay Elio." Sumunod si Tia Nori, nag-abot ng lumang barong na maayos pa. "Ito anak, suotin mo sa contest para mukhang tao sa entablado." Biro niya, pero may pag-aalaga sa mata. Dumating ang araw ng contest. Sumakay sila ni Lola Rosing ng lumang jeep papuntang bayan ng Santa Celia. Hindi pa nakakalabas si Elio sa baryo ng ganito kalayo. Kaya bawat poste at bawat tindahan ay parang bagong mundo. Sa contest hall, malaki ang entablado. May ilaw na nakasisilaw at may mga batang nakabarot saya at coat na halatang sanay sa stage. Sa backstage, nilapitan sila ni Coach Berto Yu, organizer ng programa. "Representante ng San Roque?" tanong niya. "Opo," sagot ni Miss Celine na sumunod sa kanila. "Si Elior Dalisay." Nang pumasok si Elio sa waiting area, nakita niya si Ivy Gatchalian, isang batang babae na may dalang vocal coach at 3 tao pang kasama. Kumingin si Ivy sa kanya mula ulo hanggang paa. Tapos ngumiti ng parang piti. "Good luck," sabi ni Ivy, pero may lamig. Lumapit si Kuya Enzo Marquez, isang senior contestant na nagvo-volunteer sa backstage. "Huwag mo silang pansinin," bulong niya kay Elio. "Tandaan mo kung bakit ka kumakanta." Nakita ni Elio si Lola Rosing sa audience, hawak ang payong at rosaryo. Naramdaman niya ang bigat ng 3 manok na ipinagbili. Hindi na siya pwedeng umatras. Nang tawagin ang pangalan niya, tumayo siya sa stage, nanginginig ang tuhod. Sa unang nota pa lang, ramdam niyang may mga matang sumusukat. Pero habang kumakanta siya, bumalik ang buong baryo sa dibdib niya. Ang tawa, ang sakit, ang puntod, ang kamay ni Ira na naniniwala, ang turo ni Mang Lauro, at inilabas niya lahat sa tinig. Pagkatapos ng huling bahagi, ahimik ang hall, tapos palakpakan. Hindi kasing ingay ng sa TV, pero totoo. Sa gilid ng stage, napapikit si Miss Celine. Si Lola Rosing, umiiyak na parang nawala ang lahat ng utang niya sa isang sandali. Lumipas ang oras ng paghihintay. Nang ianunsyo ang resulta, pumalo ang puso ni Elio sa lalamunan. Second place, wika ni Coach Berto sa mic. Elior Dalisay San Roque sa baybay. Napatakip ng bibig si Elio. Second place lang pero sa kanya, parang unang sinag ng araw. Lumapit si Miss Selene at inabot sa kanya ang certificate at sobre. "Hindi ito grand prize," sabi niya, "pero sapat ito para mabigyan ka ng scholarship recommendation sa City Arts High School. Kung papayag kayo, ako ang mag-aayos." Napanganga si Lola Rosing sa tabi. "Totoo po ba yan?" Tumango si Miss Selene. "Totoo, may talento ang apo nyo at hindi ito dapat matenga sa baryo." Hinawakan ni Elio ang certificate na parang basag na salamin na ayaw niyang mabitawan. Sa unang pagkakataon, hindi na lang pangarap ang pag-alis sa baryo para sa musika. May pintuang bumukas. At kahit hindi pa niya alam ang laki ng mundong papasok niya, alam niyang nagsimula na ang alon. Yung alon na hindi na kayang pigilan ng tawa ng baryo, ng galit ni Rogelio o ng yabang ni Ramonito. Hindi pa man natutuyo ang luha ni Lola Rosing sa covered court ng Santa Celia. Nagsimula na silang mag-ayos para sa bagong yugto ng buhay. Ang scholarship recommendation na hawak ni Elio ay parang tiket papunta sa isang mundong hindi pa niya nakikita. Pero kasabay ng tuwa, may mabigat na buntong hiningang sumasabit sa bawat araw ng paghahanda.
dahil alam nilang hindi lang ito pag-alis para mag-aral. Pag-alis din ito para subukan kung kaya ba niyang mabuhay sa labas ng baryong minsang nanlait sa kanya. Dumating si Mang Lauro sa ubo nila ilang araw bago ang alis. May dala siyang maliit na kahon, lumang metronome at isang notebook na puno ng sulat kamay. Para sa iyo yan, sabi niya kay Elio. Inilalagay ang kahon sa mesa. Pang-practice at yung notebook, dyan mo isulat ang mga kanta mo kahit pa hindi mo pa alam kung kanta na yan. Salamat po Mang Lauro, sagot ni Elio. Nahihiya siya pero nakikita sa mata ang pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng bata. Sumabad si Nardo mula sa pinto. Nakangisi. O ayan ha, pag sumikat ka, huwag mo kaming kalimutan. Kahit libreng ticket lang sa concert. Tigil ka nga, sermon ni Mang Lauro. Pero kita rin ang saya sa mga mata niya. Sa kabila ng suportang iyon, hindi mawala ang takot. Lalo na nang makasalubong nila si Rogelio Velez sa may tindahan ni Kalita isang umaga. Nakasigarilyo, nakapamaywang, at halatang naghahanap ng pagkakataong manakit. O aalis na raw kayo? Sarkastikong sabi ni Rogelio. Maynila ang punta? Baka doon ka na ring mawala, bata. Hindi umimik si Elio. Pero si Lola Rosing, kahit may bahid ng panghihina ang katawan, matalim ang tingin. Alis kami para mag-aral ang apo ko, sabi niya. Hindi para magpaalam sa'yo. Bahala kayo, sagot ni Rogelio. Umirap. Pero tandaan mo Rosing, yung lupa nyo, ako ang may karapatan. Baka pagbalik nyo, wala na kayo uuwian. Napaangat ang ulo ni Elio. Lola, bulong niya, ramdaman ka ba? Hinawakan ni Lola Rosing ang kamay niya. Hayaan mo siya. Hindi tayo magpapatalo sa takot. Nang gabi bago umalis, umunta si Elio sa sementeryo. Nandoon si Ira, hawak ang munting basket ng bulaklak. Parang alam na niya ang dahilan ng pagpunta ni Elio. Aalis ka na bukas, no? Tanong niya. Hindi na nagkunwari. Tumango si Elio. Sa San Aurelio po, Arts High School. Ang layo nun, sabi ni Ira, pilit na nakangiti. Pero bagay sa'yo, doon ka dapat. Saglit silang tahimik. May hangin na dumaraan sa pagitan ng mga puntod, dala ang amoy ng kandila. Si Elio humarap sa lapida ng ina. Hindi siya kumanta ng matagal, isang maikling awit lang, parang bulong na pamamaalam. Pagkatapos, lumingon siya kay Ira. Salamat, dahil nakinig ka nun. Kahit lahat, tumatawa. Huwag mo akong pasalamatan, mabilis na sagot ni Ira. Basta pag may bago kang kanta, isulat mo, tapos iuwi mo rito balang araw. Promise, sagot ni Elio. Hindi niya alam kung paano ipapasok sa salita ang bigat ng pangakong iyon. Kaya ngumiti na lang siya. Kinabukasan, sumakay sila ni Lola Rosing sa bus na dumadaan sa bayan. Sa bintana, unti-unting lumilit ang mga niyugan, ang palayan, ang alikabok ng San Roque. Ramdam ni Elio na parang tinatanggalan siya ng balat. Masakit ang paglayo, pero kailangan. Pagdating sa lungsod ng San Aurelio, parang ibang planeta ang mundo. Matataas ang gusali, mabilis ang sasakyan, at may ingay na hindi natapapos. Sa City Arts High School, malaki ang gate at maraming estudyanteng nakaayos ang buhok. May dalang instrument case at mamahaling bag. Si Elio may maliit na backpack lang at sapatos na halatang pinaluma na ng daan. Sa orientation, nakatabi niya si Sari Dizon, payat na babae na may mainit na ngiti. First time mo dito? Tanong ni Sari. Opo, sagot ni Elio. Pinipigil ang kaba. Ako rin, pero galing ako sa kabilang probinsya, sabi ni Sari. Kaya okay lang yan, magtutulungan tayo. Hindi pa nakakahinga ng maluwag si Elio nang marinig niya ang bulungan sa likod. Si Kurt Lamberto, si tikid na may jelang buhok. Nakapulupot ang braso sa kaibigan. Uy, probinsyano, pabulong pero sinasadya. Baka kumantayan ng kundiman sa patay. Sumunod ang tawa ng ilan. Hindi kasing ingay ng baryo, pero mas tusok. Dahil dito, hindi nila siya kilala, pero ganun pa rin ang tingin, katawa-tawa. Pagdating sa dorm, si Dorm Mother Yani ang sumalubong sa kanila. Mahigpit ang tono, pero may lambot sa mata. Rules dito malinaw, sabi niya. Bawal gabi na umuwi. Bawal magingay. At kung may problema kayo, sa akin kayo lalapit. Sa room, kasama ni Elio si Sari at dalawang lalaking upperclassman na mababait. May nakasabit na lumang gitara sa pader
at mga poster ng singers na hindi niya kilala. Nakaupo si Elio sa kama, tahimik habang pinipiga ang dulo ng kumot. "Namimiss mo na sila?" tanong ni Sari. "Opo," sagot niya agad. "Lola ko, sa kayong sementeryo, doon kasi ako kumakanta." "E di dito ka na rin kumanta," biro ni Sari. Tapos biglang seryoso. "Pero wag mong hayaan na mawalan ka ng boses dahil sa kanila." Sa unang linggo, halos hindi natutulog si Elio. May klase sa umaga, vocal training sa hapon at homework sa gabi. Tinatawanan pa rin siya ni Kurt at ilan pang classmate kapag naririnig ang accent niya o kapag simple ang dala niyang baon. Isang araw sa kantin, napansin ng isang upperclassman na si Kuya Enzo Marquez na naging parang ate-kuya figure sa mga bagong pasok. Kung paano inipit ni Kurt ang tray ni Elio. "Hoy," sabi ni Kuya Enzo, lumapit. "Dito sa school na to, talent ang basihan, hindi bag. Gets?" Natahimik si Kurt. Umismid lang at umalis. Tumingin si Enzo kay Elio. "Sumali ka sa choir. May auditions bukas. Masasanay ka sa stage. At mas lalaki mundo mo." "Opo, kuya," sagot ni Elio. Nanginginig pa ang boses, pero may pasasalamat. Habang lumalalim ang araw sa city, lumalalim din ang pangungulila ni Elio sa baryo. Tuwing gabi, tinatawagan niya si Lola Rosing sa lumang keypad phone. Ngunit isang gabi, napansin niyang mas mahina ang boses ng Lola. "Elio, huwag kang mag-alala sa akin," sabi ni Lola Rosing, ubo ng ubo sa dulo. "Basta mag-aral ka. Kumain ka ha?" "Lo, okay lang po ba kayo?" tanong niya, pilit na steady. "Okay lang. Napagod lang sa bukid," sagot ng Lola. Pero may halatang pagtatago. Hindi alam ni Elio na sa baryo, habang siya'y natututo sa bagong mundo, unti-unting muling umaatake si Rogelio. Kinukulit niya si Lola Rosing, ipinapakita ang mga papel ng lupa at sinasabing siya na ang may karapatan. Si Ira at Mang Saro ang madalas na umaalalay, pero hindi nila kayang pigilan ang mga pautos ni Rogelio kapag wala si Elio. Sa city, hindi ito alam ng bata. Ang alam niya lang, kailangan niyang maging karapat-dapat sa sakripisyo ng Lola. Kaya nang ma-approve siya sa choir, doon niya ibinuhos ang sarili. Sa rehearsal room, naramdaman niya ang unang tunay na pakiramdam ng team. Iba-ibang boses na nagiging isa. Para makatulong kahit kaunti, nagsimula rin siyang mag-part-time tuwing weekend sa karinderya ni Aling Sabel malapit sa dorm. Si Aling Sabel, mataba at malakas tumawa. Parang nanay na hindi nanenermon. "Anak, dito ka muna sa cashier ha," sabi niya. "Pag may umorder ng lugaw, ikaw mag-abot. At kumain ka rin bago umuwi. Bawal nagugutom dito." "Opo, Aling Sabel. Salamat po." Sa bawat plato ng kanin na inihahain niya, nararamdaman ni Elio na hindi siya basta nangarap. Kumikilos siya para sa pangarap. Sa bawat gabi ng ensayo, natututo siyang huminga, hindi lang sa boses, kundi sa buhay na ibinigay ng ina at lola sa kanya. At kahit may mga pagtawa pa ring sumusunod sa kanya sa bagong lugar, unti-unti niyang naririnig ang mas malakas na tunog sa loob niya. Ang tunog ng taong hindi na kayang pigilan ng hiya. Ang tunog ng batang may sugat pero may direksyon. Lumipas ang mga buwan sa San Aurelio na parang mabilis na tren. Nakasanayan na ni Elio ang maagang klase, mahabang rehearsal at pagod na weekend sa karinderya. Sa pagitan ng pag-aaral at trabaho, iniipon niya ang bawat baryang kinikita para ipadala kay Lola Rosing. Kapag gabi, bago siya matulog, binubuksan niya ang notebook ni Mang Lauro at doon nagsusulat ng mga linyang hindi pa kanta pero parang sugat na gustong umawit. Isang Martes, habang nasa rehearsal room sila ng choir, biglang lumapit si dorm mother Yani na may hawak na telepono. Hindi siya sumasalita agad. Yung itsura niya, parang may iniiwasan saklap. "Elio," mahinahon niyang tawag. "May tumatawag sa'yo, galing sa baryo." Napakapit si Elio sa gilid ng music stand. Tinanggap niya ang phone. Sa kabilang linya, si Ira ang boses, pero hindi ito tulad ng dati. "Elio," nanginginig si Ira, "kailangan mong umuwi." "Bakit? Anong nangyari kay Lola?" Mabilis na tanong niya. Tahimik ang linya, tapos narinig niya ang hikbi. "Wala na siya, Elio. Kaninang umaga, inatake siya sa dibdib. Sinubukan naming dalhin sa health center pero..."
Parang bumagsak ang sahig. Hindi na niya narinig ang sumunod na salita. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng sariling hininga na biglang naging mabigat at yung bayolenteng kabog sa dibdib na parang gustong lumundag palabas. Hindi pwede, bulong niya, parang bata ulit. Sabi niyang okay lang siya. Sabi niyang napagod lang. Elio, mahinan sabi ni Ira, kung kaya mo, umuwi ka ngayon. Hinihintay ka niya. Nawalan ng lakas ang tuhod ni Elio. Napaupo siya sa sahig. Lumapit si Sari. Nakikita ang pamumutla niya. Anong nangyari? Tanong ni Sari. Si Lola. Halos walang boses si Elio. Wala na si Lola. Hindi na niya napigilan ang iyak. Parang binuksan ang dam at lahat ng hinawakan niyang tapang sa city ay nagkalasog-lasog. Si Coach Rina Castañeda, choir master nila, lumapit at inakbayan siya. Uuwi ka, sabi niya. Hindi tanong kundi utos na may lambot. Kami na bahala dito. Magpahinga ka. Kung kailangan mo ng pamasahe, may maitatawag kami. Umiling si Elio. Umiiyak pa rin. May naipon po ako. Pangpadala sana sa kanya. Gamitin mo. Sagot ni Coach Rina. Pauwi ka sa kanya. Dumiretso si Kuya Enzo sa kanya kinabukasan. Dalang sobre mula sa maliit na donasyon ng choir. Para sa iyo yan. Huwag mo nang tanggihan. Kasama ka namin. Kuya, napasingwot si Elio. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang sobre. Salamat po. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangan ng salita, sagot ni Enzo. Kailangan mo lang umuwi. Mangalipas ang ilang oras, nasa bus na si Elio pabalik ng Santa Celia, tapos jeep papunta sa San Roque. Habang lumalapit ang baryo, ramdam niya ang bigat ng hangin. Hindi na ito amoy dagat lang at palayan. Amoy paalam na hindi niya naisulat. Pagdating niya sa kubo, may ipim na tela sa pinto. Sa loob, maraming kandila. Nasa gitna ang kabaong ni Lola Rosing. Payak, walang engrandeng bulaklak. Pero punong-puno ng dasal. Sa gilid, nakaupo si Padre Nestor. Mas puti na ang buhok, mas mabigat ang mata. Nang makita si Elio, tumayo si Ira at niyakap siya ng mahigpit. Pasensya na, bulong niya. Sinubukan naming tawagan kaagad pero hindi siya nakasagot. Lumapit siya sa kabaong, nanginginig ang daliri habang hinahaplos ang noo ng Lola. Payapa ang mukha ni Lola Rosing. Parang natapos na ang pagod. Parang tulog lang. Pero alam ni Elio na wala na siyang magigising. Lu, paus niyang sabi, ako to, umuwi na ako, bakit di mo ko hinintay? Parang may kumurot sa uso niyang mas matalim pa sa tawa ng baryo. Umupo siya sa tabi ng kabaong at doon na siya umiyak ng walang preno, parang batang nawala ng mundo. Kinabukasan sa libing, umambon. Sa sementeryo, katabi ng puntod ni Maribel Dalisay, naghukay ang mga lalaki para sa bagong lapida. Si Mang Pido, nanginginig na ang kamay, siya mismo ang naglinis ng lugar. Bantay kita, Rosing, bulong ni Mang Pido, habang inaayos ang damo. Kasama mo na si Maribel. Sa tabi, tahimik si Tibo, ngayoy binatilyo na, nagbuhat ng mga upuan. Si Mang Saro, tanod pa rin, sumasalo sa mga taong pumapasok. Pagkatapos ng dasal ni Padre Nestor, lumapit si Elio sa puntod. May dala siyang maliit na kandila at isang pirasong papel na may letra ng kantang hindi pa niya natatapos. Huminga siya, tapos gahan-dahang kumanta. Hindi malakas, hindi pang entablado, kundi pang ina at pang lola. Awit ng batang iniwan, pero hindi nanunumbat. Awit ng pasasalamat at paalam. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang bulungan sa likod. Si Rogelio Velez, nakatayo sa may punong akasya, kasama si Ramonito na may ngiting sarkastiko pa rin kahit may lamay. Meron lang umuwi, sabi ni Rogelio. Hindi man lang nagbaba ng boses. Sikat-sikatan sa Maynila, pero di man lang naalagaan yung matanda. Sumagot si Ramonito, nakatawa ng marahan. Oo nga, kahit kumanta sa dyan, wala na ring babalik. Parang tumusok ang kutsilyo sa likod ni Elio. Napahinto ang boses niya. Namilog ang mata ni Tibo at akmang lalapit, pero mabilis siyang hinawakan ni Mang Saro. Hindi ngayon, bulong ni Mang Saro. Hayaan mo. Araw nila ng karma. Tumayo si Padre Nestor, lumingon sa kanila. Sa harap ng patay, respeto ang dapat. Mariin niyang sabi, kung hindi niyo kayang manahimik, lumayo kayo. Umatras si Rogelio, napasinghal,
Pero walang nagawa. Umiling si Ramonito na parang talo, sabay alis palayo. Nang tuluyang mailibing si Lola Rosing, pakiramdam ni Elio parang may bahagi ng sarili niyang nakabaon din. Sa gabi pagkatapos ng libing, umupo siya sa bangko sa labas ng kubo. Umihip ang hangin na parang naglilinis ng bakas ng araw. Lumapit si Mang Lauro. Nakasumbrero, basang-basa sa ambon. Sumandal siya sa poste. Hindi agad nagsalita. "Anak," mahinang sabi niya, "narinig ko." Tumango si Elio, halos walang emosyon. "Parang gusto ko na po sumuko, Mang Lauro." "Para saan pa? Wala na si Lola, siya yung dahilan ko." Umupo ang matanda sa tabi niya. "Makinig ka," sabi niya. "Hindi ka nagkadahilan para sumuko. Nagkadahilan ka para magpatuloy. Kung titigil ka ngayon, parang namatay rin ang pangarap na inalagaan niya." Napapikit si Elio. Tumulo ang luha niya, tahimik na. "Kung kaya mo kumanta sa puntod ng mama mo noon," dugtong ni Mang Lauro, "kaya mong kumanta sa buhay mo ngayon. Huwag mong sayangin yung araw na hindi na niya makita." Kinabukasan, umalis si Elio pabalik sa city. Bago siya sumakay ng jeep, nilapitan siya ni Ira. May dalang maliit na envelope. "May letter si Lola para sa'yo," sabi niya umiiyak. "Pinatago niya sa akin. Sabi niya ibigay ko raw pag ganito na." Tinanggap ni Elio ang envelope. Sa loob, maikling sulat lang. Nanginginig ang sulat kamay. "Anak, pag dumating ang araw na wala na ako, huwag kang titigil. Tang boses mo ang buhay mo. Kumanta ka para sa sarili mo at para sa mama mo. Mahal na mahal kita." Nalaglag ang luha ni Elio sa papel. Tinupi niya ito at inilagay sa dibdib niya, parang medalya. Sa San Aurelio, bumalik siya sa choir at sa trabaho. Pero iba na ang apoy. Sumali siya sa campus gigs, kahit maliit na bayad, sa barangay hall ng city, sa maliit na coffee shop, sa fundraising night ng eskwela. Kasama niya minsan si Jigs Navarro, na gitarista na nakilala niya sa isang open mic. "Bro, iba yung tono mo," sabi ni Jigs isang gabi sa backstage ng maliit na bar. "Parang galing sa kwento, galing sa puntod," sagot ni Elio na pangiti ng mapait. "Pero gusto ko nang maging galing sa buhay." At doon nagsimulang umusad ang mga taon. Hindi biglang sikat, hindi biglang yaman, kundi dahan-dahang pag-akyat. Sa bawat awit, dala niya ang 2 puntod na naging simula niya. Sa bawat palakpak, naririnig niya ang boses ni Lola Rosing sa hangin. "Huwag kang titigil." Kung may bagay na hindi natutunan ni Elio sa San Roque, iyon ay ang konsepto ng bigla. Sa kanya lahat dumarating sa mabagal na hakbang. Gaya ng paghilom ng sugat, gaya ng pagbuo ng boses, gaya ng pag-akyat niya mula sa maliit na open mic hanggang sa tunay na entablado. Kaya nang lumipas ang mga taon at makita niyang hindi na siya kinakabahan sa harap ng ilaw, parang hindi rin siya naniniwala na totoong umusad na pala ang buhay. Nagtapos si Elio ng Arts High School na may medalya sa choir at silid utang sa puso. Hindi siya naging instant star. Pagkatapos ng graduation, dumiretso siya sa college sa San Aurelio Conservatory habang patuloy na tumutugtog sa maliliit na bar at coffee shop tuwing gabi. Minsan nananalo sa songwriting contests, minsan natatalo, pero laging umuuwi na may bagong linya sa notebook ni Mang Lauro. Sa isang maliit na bar sa likod ng boulevard, Blue Lantern ang pangalan. Doon niya unang nakilala si Jigs Navarro, gitaristang may ngiting palaban at may dalang lumang Fender na parang kabiyak ng katawan niya. "Bro, ikaw yung kumanta kanina, no?" tanong ni Jigs matapos ang set ni Elio. Tagos, parang hinugot sa alaala. "Ganun talaga," sagot ni Elio, pinupunasan ng pawis. "Lahat ng kanta ko galing sa mga taong nawala." Tumango si Jigs, seryoso. "E di mas lalo kang dapat marinig." Mula sa bar na yon, nagsimula silang bumuo ng maliit na banda. Hindi sila sikat, pero may sariling following sa city. Ang manager nila sa una ay si Loria Peñaflor, dating vocalist din na nagretiro at naging talent scout sa underground scene. Siya yung klase ng taong hindi nagsasalita ng matamis, pero alam mong totoo. "Elio, huwag mong gawing sikreto ang lungkot mo," sabi ni Loria isang gabi habang nagbibilang ng ticket sales.
yan ang puhunan mo. Pero huwag ka ring manatiling nakatira sa lungkot. Kailangan mo ng kantang may pag-asa. Paano gagawin yon? Tanong ni Elio, nakatitig sa sahig. Isulat mo kung ano ang gusto mong mangyari, hindi lang yung nangyari. Sagot ni Loria. At huwag kang matakot na maging masaya. Unti-unting kumanda ang takbo. Na-feature sila sa regional radio. Nakapasok sa indie playlists. Nagsimula ang mga imbitasyon mula sa mas malalaking lugar. Sa bawat gig, lagi siyang may ritual. Bago umakyat sa stage, hinahaplos niya sa bulsa ang sulat ni Lola Rosing. Kahit kupas na, kahit halos mapunit, doon niya kinukuha ang tapang. Taon ang lumipas, dumagdag ang mga kanta, dumami ang tao sa venues. Dumating ang ulang album, pawang sariling sulat ni Elio. Karamihan tungkol sa ina at lola, pero may ilan na ring tungkol sa pag-ibig na hindi niya pinilit noon. Isa sa mga kantang iyon ang biglang pumutok, Kandila sa Hapon. Naging viral, hindi dahil sa pa-cute na hook, kundi dahil sa bigat ng kwento. May video pa ng isang batang umiiyak habang inaawit ito sa lamay ng nanay niya. Parang binalik sa mundo ang dahilan kung bakit siya kumakanta. Isang gabi sa studio, dumating ang producer na matagal na nilang inaabangan, si Nolan Vicedo, kilalang hitmaker sa mainstream. Pumasok siya na parang bagyo, diretso sa punto. Your voice is raw, sabi ni Nolan, habang pinapakinggan ang demo. But that's why it works, it doesn't feel polished in a fake way. Umiling si Elio, parang nahihiya pa rin kahit may edad na. Ganyan po talaga ako kumanta. Good, sagot ni Nolan. Don't lose that. We'll just frame it right. Kasunod ng album, dumating ang tour. Mula San Aurelio, lumawak sa iba't ibang lungsod, hanggang sa makasama siya sa isang National Music Festival. Dito na siya unang tinawag ng mga tao sa bagong pangalan, Elio Dalisay. Hindi na batang kumakanta sa puntot, kundi singer-songwriter na may sugat sa boses. Sa backstage ng festival, biglang may lumapit na babaeng may ID ng press. Maalwan ang tindig at may mata na sanay maghanap ng kwento. Mr. Dalisay, tanong niya. I'm Faye de la Cruz from Metro Arts. And I interview you for a documentary? Natawa si Elio ng bahagya. Documentary? Bakit naman ako? Because your songs feel like a life story, sagot ni Faye. And people want to know where that comes from. Hindi agad pumayag si Elio. Matagal siyang nag-isip. Ayaw niyang gawing palabas ang puntod, ang lola, ang baryo. Pero nang isang gabi, nag-text si Ira mula sa San Roque. Maiksing mensahe lang. Elio, naririnig ka na ng mundo. Sana marinig ka rin ng mga batang katulad mo rito. Parang may kumatok sa dibdib niya. Lumang pintuan, pero ngayon lang niya gustong buksan. Tinanggap niya ang documentary. Lumabas ito pagkatapos ng ilang buwan. Kwento ng batang pinaglaruan ng baryo at hinubog ng musika. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Rogelio at Ramonito, pero malinaw ang sugat. At sa dulo ng palabas, ginamit nila ang linya ni Lola Rosing sa sulat. Ang boses mo ang buhay mo. Tumagos iyon sa tao. Sa loob ng isang linggo, umakyat ang streams niya, umulan ng invitations, at biglang napasama siya sa mga primetime shows. Sa isang TV guesting, nandun si Loria sa gilid, hawak ang clipboard, nakataas ang kilay sa kaba ng schedule. Hindi kita papayagang maubos, sabi niya kay Elio habang inaayos ang mic. Kaya pagtapos nito, pahinga ka. Wala kang lola para padalahanan ka. Ako na. Napangiti si Elio. May halo ng pagod at pasasalamat. Oo, manager. Naging milyonaryo siya hindi sa isang bagsak ng swerte, kundi sa paulit-ulit na pagod na nagbunga. Bumili siya ng maliit na kondo. Nag-ayos ng health insurance para sa sarili at kay Ira na tumulong noon sa lola. Nagpadala ng pondo sa ilang orphan programs. Pero kahit may pera na, di siya sanay magwaldas. Mas sanay siyang magbayad ng utang sa alaala. Isang umaga, habang nasa balcony siya at kumakain ng tahimik na almusal, dumating ang sulat sa email mula sa Barangay Health Outpost ng San Roque. Kaakibat nito ang maikling video ni Ira at ilang bata sa baryo kumakanta ng Kandila sa Hapon sa lumang covered court. Sa video, may magsasakang tatay na nakangiti. May batang may sirang tsinelas na malakas ang boses.
May lola na nakaupo sa gilid at pumapalakpak. Parang buong baryo nagiging koro sa isang kantang dating tinatawanan. Tumulo ang luha ni Elio. Sa kape niya. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pag-uwi na nagsisimula pa lang. Kinuha niya ang phone at tinawagan si Loria. Manager, sabi niya, paos pero matatag. Gusto kong umuwi ng San Roque. Tahimik ang tabila, tapos sagot ni Loria. Parang alam na niyang darating ito. Kailan? Soon, sagot ni Elio. Humina ng malalim. May kailangan akong tapusin doon. Hindi para maghiganti, kundi para maghilom. Tahimik ang umaga nang umalis si Elio mula San Aurelio. Walang entourage na maingay. Walang kumikislap na van na may malaking logo. Isang simpleng sasakyan lang na minaneho ni driver Oteplim kasama si Maki Rivera na mabilis mag-check ng itinerary pero tahimik kapag nakikita niyang seryoso ang amo niya. Sa loob ng kotse, hawak ni Elio ang lumang notebook ni Mang Lauro na halos mapunit na sa gilid. Doon pa rin nakasiksik ang sulat ni Lola Rosing, parang talisman na kinalawang sa panahon pero hindi nawala ang bisa. Sir, sure talaga to? Maingat na tanong ni Maki habang palabas sila ng expressway. Wala tayong press. Wala ring announcement. Baka magulat yung mga tao. Gusto ni Elio ang gulat. Ayaw niyang gawing event ang pag-uwi. Gusto niya itong gawing paghinga. Mas mabuti na ganito. Mahinang sagot niya. Uuwi ako bilang anak ng baryo, hindi bilang artista. Tahimik si Otep sa pagmamaneo. Sa rearview mirror, nakita niyang nakapikit si Elio. Parang nagbabalik sa isang lugar na matagal nang nasa dibdib niya. Pagpasok nila sa Santa Celia, unti-unting nag-iba ang tanawin. Mga pamilyar na palayan, mga niyugan, amoy ng alikabok at dagat na matagal na niyang hindi nalalanghap. Nang kumabig ang sasakyan, papasok sa kalsada ng San Roque, parang may bumalik na tunog sa tainga niya. Yung dating tawa, yung sigaw, yung unang awit na ginawa niyang panangga. Hindi pa sila nakakahinto sa plaza, kumalat na agad ang balita. May batang tumakbo papunta sa sari-sari store ni Kalita. Tay, si Elio Dalisay daw dumating. Sigaw ng bata na parang nananalo sa pustahan. Ha? Napaatras si Kalita. Hawak ang kutsara ng kape. Yung si Elio? Yung kumakanta sa sementeryo noon? Siya nga, nasa may kanto na. Parang sinindihan ng buong baryo. Lumabas ang mga tao. May nanlaki ang mata sa gulat. May nahanganga. May agad naglabas ng phone. Pero hindi pa pumapasok si Elio sa plaza. Sa halip, pinatigil niya ang sasakyan sa gilid ng sementeryo. Dito muna, sabi niya. Nagbukas si Maki ng pinto, pero nang makita niyang tumayo si Elio ng mag-isa, hindi na siya sumunod. Alam niyang may mga puntod na kailangang lapitan ng walang ingay. Nasalubong niya si Mang Pido sa may gate. May tungkod na ang matanda at ang buhok niyang dati may itim pa ay puting-puti na ngayon. Nang makita niya si Elio, tila muntik siyang mabitawan ng hininga. Diyos ko, bulong ni Mang Pido. Elio? Tumango si Elio, ngumiti ng bahina. Lumamit ang matanda. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang braso ni Elio na parang sinisiguradong hindi pa naginip. Akala ko, sa TV na lang kita makikita. Eto ka pala. Umuwi po ako, sagot ni Elio. Gusto kong dalawin sila. Tumango si Mang Pido. Sundan mo ko, nililinis ko palagi yung lugar nila. Hindi ko pinababayaan. Naglakad sila sa pagitan ng mga lapida. Tahimik ang paligid. Parang humihinga rin ang sementeryo sa pagbalik niya. Sa dulo, magkatabing puntod ang bumungad. Kay Maribel at kay Lola Rosing. May sariwang damo sa paligid. May plastik na bulaklak na halatang bagong palit. Napalunok si Elio. Lumuhod siya sa harap ng dalawang lapida. Dahan-dahan niyang inilapag ang dala niyang maliit na buke. Tapos hinaplos ang pangalan ng ina, saka ng lola. Ma, Lo, paos niyang sabi. Halos hindi lumalabas ang boses. Nandito na po ako. Huminga siya ng malalim. Hindi ito para sa palabas, hindi para sa kamera, kundi para sa batang dati niyang sarili na araw-araw kumakapit sa awit. Dahan-dahan siyang kumanta, mahina sa una. Parang bulong ng lalaki sa dalawang puntod pero unti-unting lumakas. Hindi sa lakas ng volume, kundi sa bigat ng damdamin. Kantay na bago.
Isang pag-uwi na isinulat niya sa San Aurelio, may mga salitang nakaukit sa alaala. Kung ang mundo'y tumawa sa luha ko noon, ngayon dala ko ang ilaw na galing sa inyo. Sa likod niya, dumami ang mga tao. Hindi niya namalayan kung kailan. Nandun si Ira, naka-white uniform na may maliit na ID ng health outpost. Nakatayo siya sa gilid, nangingilid ang luha. Si Tibo, ngayoy kagawad na matino, nakasandal sa puno, tahimik na nakikinig. Si Padre Nestor, mahina na ang lakad pero matatag pa rin ang mata, nakahawak sa rosaryo. At oo, nandoon din si Aling Cora at Berto Kaluya, parehong hindi makatingin ng diretsyo, parang may tinik sa lalamunan. Nang matapos si Elio, matagal ang katahimikan. Walang palakpak, walang sigaw, parang lahat nakaalalay sa sandaling iyon. Respetong hindi nila naibigay noon. Lumapit si Ira. Hindi niya alam kung yayakap ba siya o magsasalita. Sa huli, ngumiti na lang siya, basang-basa ang mata. Ang tagal kitang hinintay dito. Mahinang sabi niya. Napalingon si Elio, sinubukang ngumiti pero kumurap siya para umiyak. Salamat sa pag-alaga sa kanila at sa pag-alaga rin sa lola ko noon. Hindi ko sila kayang pabayaan, sagot ni Ira. Lalo na't alam kong babalik ka. Tumayo si Elio at humarap sa mga tao. Hindi siya nagsalita agad. Pinagmasdan niya ang mga mukha na minsang naging ulap sa paningin niya habang kinakanta ang ina. Ngayon, iba ang hangin. Pasensya na, mahinang sabi ni Padre Nestor, lumapit. Marami sa atin dito, nagkulang sa'yo noon. Hindi nakasagot si Elio agad. Umiling lang siya, parang pinipigilan ang bigat na sumampas sa lalamunan. Hindi po ako bumalik para magbilang ng kasalanan. Sagot niya sa huli. Bumalik ako para magpasalamat at para magbigay ng kaya ko. Mula sa likod, sumingit ang boses ni Rogelio Velez. Matanda na rin siya ngayon, pero pareho pa rin ang yabang sa mukha. Kasama niya si Ramonito. Malaki ang katawan, pero halatang pagod sa buhay. Lumapit sila na parang gustong mauna sa pila ng biyaya. Elio, sabi ni Rogelio, tilit ang pagkangiti. Apo, tayo-tayo lang din to, kung may konting may tutulong ka. Alam mo na, mahirap buhay dito. Sumunod si Ramonito, hindi makatingin ng diretsyo. Oo, Elio. Dati bata pa tayo, biro-biro lang yun. Naramdaman ni Elio ang pagtigil ng hangin. Si Tibo, umabante, galit sa mata. Si Mang Saro, nasa gilid, nakaabang na baka kailanganin siyang umawat. Si Ira, humigpit ang hawak sa bag niya. Pero si Elio, nanatiling tahimik. Tumingin siya sa puntod ng ina at lola. Saka bumalik ang tingin kina Rogelio at Ramonito. Hindi ko po bibigyan ang sakit ng kapalit na pera. Mahinahon niyang sabi. Pero hindi rin ako gaganti. Ang ibibigay ko para sa baryo. Para sa mga batang nangangarap. Napasinghal si Rogelio. Pero napatingin sa mga tao. Wala siyang kakampi tulad noon. Napababa siya ng mata. Kung gusto niyong tumulong, dugtong ni Elio, tumulong kayo sa pagbabago. Hindi sa paghingi. Hindi na nakasagot si Rogelio. Humakbang siya palayo. Hatak si Ramonito na tahimik na lang ting simunod. Sa plaza, naghihintay na ang baryo. Pagdating ni Elio, nagtipo ng mga tao. Si Kapitan Balingit, matanda na at may halatang lungkot sa muka. Lumapit na may hawak na mic. Nanginginig ang kamay. Mga kabarangay, sabi niya, ang anak ng San Roque, umuwi. Nagpalakpakan ng ilan. May umiiyak. May nagtatakip ng bibig. Pero bago pa magtalumpati ang kapitan ng mahaba, kinuha ni Elio ang mic. Hapon noon, panimula niya, hindi malakas pero klaro. Araw-araw akong kumakanta sa puntod. Doon ko hinanap ang nanay ko. Doon ko natutunan na kahit pagtawanan ka ng mundo, may awit na pwedeng gawing tulay palabas. Tahimik ang baryo. Kahit ang mga batang di siya kilala noon, nakikinig. Hindi ko nahihilingin na ibalik niyo ang kahapon, dugtong niya. Ang gusto ko, mas maayos ang bukas. Kaya uuwi ako hindi lang para dumalaw, kundi para magtayo ng lugar kung saan ang boses ng mga bata dito hindi natatawangan, kundi aalagaan. Nakita niya si Maki at Architect Kian Borja na may hawak ng folder ng plano. Si Loria, wala dito, pero nasa telepono kanina, nagpaalala. Dahan-dahan, pero siguraduhin mong matibay. At sa gitna ng set ng araw sa San Roque,
Ramdam ni Elio na natapos na ang isang bilog sa buhay niya. Hindi na siya yung batang nag-iisa sa puntod. Ngayon, bumalik siyang may dalang liwanag, hindi para ipato sa mukha ng langutya, kundi para itapat sa mga batang tulad niya noon. Hindi naging bullhorn moment ang pagbabalik ni Elio sa San Roque. Pagkatapos ng talumpati niya sa plaza, hindi siya nagpa-picture ng magpa-picture. Hindi rin siya nagpaiwan sa karaoke ng barangay hall. Sa totoo lang, gusto niyang tumakas sandali. Pero sa bawat kanto na dinaanan niya, may batang kumakaway, may matandang tumatango, at may mga maang tila humihingi ng pagkakataong maitama ang kahabon. Kaya kinabukasan, bago pa man magising ang buong baryo, naglakad siya papuntang lumang covered court, yung lugar na unang nagpalakpak sa kanya at unang tumahimik para makinig. Nandun na si Architect Kian Borja, naka-hard hat, hawak ang blueprint na parang papel na may pangarap. Kasama niya si Foreman Benhur Magsino, matikas ang tindig, pawisan na agad kahit umaga pa lang. Dito natin ilalagay yung main hall. Paliwanag ni Kian, tinuturi ang parte sa plano. May maliit na stage sa dulo, tapos classroom sa gilid para sa instruments at theory. Nakatingin si Elio sa lupa, sa alikabok na dati niyang kinatatayuan. Gusto ko. Yung stage hindi mataas masyado, sabi niya, para di matakot ang mga bata, para parang kasama lang nila yung nagpe-perform. Tumango si Kian. Okay, low riser pero may maayos na ilaw. Simple pero dignified. Sumingit si Foreman Benhur, kamot ang batok. Sir Elio, may budget tayo dito, pero gusto ko lang i-sure na quality ang poste at bubong para matibay. Hindi yung parang multi-purpose hall na tinatangay ng bagyo. Mumiti si Elio, may halong lungkot. Yun na nga eh. Ayokong masira ulit yung pangarap ng mga bata kapag may bagyo. Gawin nating matibay. Dumating si Teacher Lori Maturan, isang dalagang guro mula sa bayan na nag-volunteer. May dalang folder na mga lesson plan at listahan ng pwedeng mag-schedule ng classes. Sir, sabi niya kaunting kaba sa boses, may ilang kabataan na gusto na agad mag-enroll kahit wala pang building. Okay lang ba na mag-impisa tayo kahit sa barangay hall muna? Napatingin si Elio sa paligid. Parang nakikita niya ang sarili niyang 9 na taong gulang na naghihintay lang na may magsabing, sige, kumanta ka. Oo, sagot niya. Kung may uumpisa na tayo. Pumalik siya sa plaza ng hapon para sa maliit na pulong. Nandoon si Tibo, may dalang notebook bilang kagawad at si SK Chair Lina Kapili. Bata pa pero seryoso, halatang gustong magpatunay. Mga kabataan, gusto nating ayusin to, sabi ni Tibo sa mga nakaupo sa bangko. Hindi ito project na pang-picture lang, pang-matagalan. Tumayo si Elio sa harap, hindi kailangan ng mic. Maglalabas kami ng scholarship program, sabi niya. Para sa mga batang may talento pero walang panggastos. Hindi lang sa boses, pwede rin sa instrumento, songwriting o kahit gusto lang matuto. May batang nagtaas ng kamay sa likod. Payat, may sunog na balat sa araw at halatang galing sa tabing dagat. Siya si Jayco Tuson, 12 taong gulang, anak ng mangingisda. Kuya Elio, mahiyain niyang sabi. Pwede po ba kahit wala akong gitara? Boses lang po. Ngumiti si Elio, lumapit. Mas okay yon. Ang boses, libre. Pero aalagaan natin. Sasali ka? Tumango si Jayco. Sa gilid, umiiyak si Nanay Minda Tuson. Nanlalagkit ang kamay sa apron niya. Pasensya na ha, sabi ni Nanay Minda. Halos pabulong. Wala kaming maibigay na kapalit. Pero pangarap talaga ng anak ko kumanta. Hindi mo lang maipaaral. Nanay, mahinahon si Elio. Walang kapalit na kailangan. Ang gusto ko lang, wag niyo siyang patigilin kapag may tumawa. Napayuko si Nanay Minda, tumango ng paulit-ulit. Opo, opo. Kinabukasan nagsimula ang unang workshop sa barangay hall. Hindi pa tapos ang center. Pero nagdala si Elio ng 2 electric fan, ilang plastic chairs at isang borrowed keyboard mula sa municipal office. Dumating din si bandmate Jigs, nakakap, may dalang gitara na pinahiram niya para sa unang batch. Uy, mga future rockstar, biro ni Jigs, sabay strum ng chord. Una, huwag kayong matakot sa maling nota. Kasi kung takot kayo,
di kayo matututo. Nagtawanan ng mga bata, pero hindi yung tawang mapanakit. Tawang may kaba at saya. Si Teacher Lori nagsimula sa breathing exercises. Ilagay ang kamay sa tiyan, huminga ng malalim. Hindi sa lalamunan ha, sabi niya. Narinig ni Elio ang boses ni Mang Lauro sa likod ng alaala. Pero ngayon, may ibang bibig nang nagtuturo. Nasa likod si Ira, naka-duty pa sa health outpost, pero nagpauwi muna. May dala siyang maliit na first aid kit at tubig para sa mga bata. Nung break, lumapit siya kay Elio. Ang bilis nangyayari, sabi niya, may ngiting may halong pangamba. Parang kahapon lang. Tayo yung naglilinis ng puntod. Napangiti si Elio, pero hindi makapantay ang ngiti. May bigat pa rin. Minsan nga iniisip ko kung totoo to. Pero kapag naririnig ko silang kumanta, parang nagiging totoo. Proud si Lola mo dito. Biglang sabi ni Ira sabay tingin sa kalangipan. Sigurado, napatigil si Elio. Huwag mo akong paiyakin, Ira. Natawa siya ng mahina. Hindi na kailangan. Umiiyak ka naman dati kahit walang nagsasabi. Huminga si Elio at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tumawa rin talaga siya, yung tawang gumagaan sa dibdib, hindi yung tawang nagtatanggal ng dignidad. Sa dulo ng workshop, pinapila ni Elio ang mga bata sa munting stage na gawa sa 2 mesa. Isa-isa kayong kakanta ng linya. Kahit anong kanta, kahit nursery rhyme, gusto ko marinig yung boses nyo. Una si Jayco. Nanginginig sa umpisa, pero nung pumikit siya, lumabas ang timbre na parang galing sa alon. Pumalakpak ang mga bata, pumalakpak din si Kalita na nakasilip sa pinto, dala ang tray ng turon. Uy, ang galing ng bata, sigaw ni Kalita. Sabi ko na nga ba, may mga boses dito, di lang pang karaoke. Sa sulok, tahimik si Aling Mila, asawa ni Mang Lauro, may dalang merienda. Para sa mga bata, sabi niya kay Ira. Ganito rin si Elio noon. Hindi ko akalaing babalik siya na ganyan. Sa kabilang gilid, dumaan si Rogelio Velez, nakatingin mula sa labas. Wala siyang sinabi. Hindi rin siya pumasok. Pero nakita ni Elio ang bahid ng hiya. Yung uri ng hiya na pwedeng maging simula ng pagbabago. Kung pipiliin niya. Pag-uwi ni Elio sa maliit na inuupahan niyang bahay sa baryo tuwing gabi, pagod ang katawan niya. Pero hindi na pagod ng lungkot. Pagod ng layunin. Sa mesa, binubuksan niya ulit ang notebook ni Mang Lauro at sumusulat ng bagong kanta. Hindi na puro lamay at puntod, kundi mga boses ng batang nagsisimula pa lang. At sa bawat araw na lumalampas, unti-unting nag-iiba ang himig ng San Roque. Hindi na ito baryong natatawa sa awit sa puntod. Unti-unti itong nagiging baryong natututo kung paano makinig at kung paano umalalay sa mga boses na dati nilang sinasayang. 1 taon ang lumipas na parang isang mahabang kanta. May intro na puno ng kaba, may chorus na paulit-ulit sa pagod, at may tulay na halos bumigay pero tinawid pa rin nila. Ngayon, sa araw ng grand opening ng Dalisay Music and Learning Center, ibang klaseng hangin ang umiikot sa San Roque. Hindi na basta alikabok at amoy dagat. May halong pintura, bagong kahoy at sigaw ng mga batang nag-iensayo sa likod ng stage. Sa harap ng center, nakasabit ang tarpaulin na simple lang ang disenyo, puting background, itim na letra at isang maliit na drawing ng kandila. Walang mukha ni Elio, walang flashy na sponsor. Gusto niyang ang lugar ang bida, hindi siya. Sa gate, nakatayo si SK Chair Lina Capili. Hawak ang checklist. Kausap si host Mayang Dizon, local radio DJ na kilala sa matinis na tawa at mabilis na dila. Mayang, pag tinawag mo si Kuya Elio, wag mo masyadong i-hype ha? Bili ni Lina. Gusto niya low-key. E paano? Artista yan. Bulong ni Mayang. Pero tumango rin. Sige, gagawin kong parang homecoming lang. Sa loob, busy si Foreman Benhur Mansino sa last-minute check ng ilaw. Ayusin niyo yung kable, baka mag-brown out sa gitna. Sigaw niya sa dalawang batang helper. Sa gilid, si Architect Kian Borja nakatayo. Nakangiti, pinapanood ang stage na hindi mabaas. Sakto lang para maabot ng bata kahit walang takong. Ganyan dapat, sabi ni Kian kay Elio nang dumating ito. Hindi nakalulunod pero nakakaangat. Alamat, Kian.
Sagot ni Elio. Hinahaplos ang gilid ng entablado na parang inaamoy ang kahapon. Parang dito ko ulit naririnig yung sa unang palakpak. Sa backstage nakapila ang mga batang scholar. Nandoon si Jayco Tuson, suot ang puting polo na ipinadala ni Elio, hawak ang maliit na gitara na pinahiram ni Jigs nung workshop at ngayon ay binili na para sa kanya. Katabi niya si Lia Bernarte, batang babae na dating shy na halos hindi makatingin. Pero ngayon may hawak na recorder at may ngiting nanginginig sa excitement. Si Teacher Lori Maturan, nag-aayos ng lanyard ng mga bata. Parang nanay na nagpapapicture sa graduation. Remember, sabi ni Teacher Lori, pabulong sa mga bata, hindi kailangan perpekto, kailangan lang totoo. Sa gilid, dumating si Sari Dizon mula San Aurelio. May dalang maliit na bouquet at kahon ng cupcakes. Pagkakita niya kay Elio, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi ko akalain na eto na tayo, sabi ni Sari, may luha sa mata. Dati kantin lang ang stage mo. Napangiti si Elio. At dati, ikaw yung nagpatulo ng tapang sa akin kahit walang baso. Bago magsimula ang programa, lumapit si Mang Saro. Tanud pa rin kahit mas mabagal na maglakad. Elio, sabi niya, pilit ang bigkas dahil sa edad. May gusto akong ipakita. Tinuro niya ang gilid ng center kung saan may maliit na maintenance room. Doon nagwawali si Rogelio Velez, naka-uniforming kulay abo at may simpleng ID na Facilities Assistant. Tila mas payat na siya ngayon, mas kalmado at hindi na amoy alak. Pagkakita kay Elio, natahimik siya, inilapag ang walis at lumapit ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung paano magsisimula, mahina niyang sabi. Pero salamat sa chance. Tumingin si Elio sa kanya. Wala nang apoy sa loob niya. Parang napagod na ang galit sa tagal ng panahon. Chance lang yan kung gagawin mong totoo, sagot niya. Tumango si Rogelio, sabay yuko. Ginagawa po, araw-araw. Nahihiya ako sa inyo ng lola mo. Sa likod lumapit si Ramonito Pagsandyan. Hindi na siya yung bully na may tropang sunod-sunuran. Ngayon, may katawan pa rin siyang malaki, pero halatang galing sa trabaho sa pier. May kaunting hilo sa mata na parang matagal na ring nagising sa sarili. Hawak niya ang ilang booklet ng youth program. Elio, sabi niya, diretso. Hindi ko mababawi yung dati, pero gusto kong tumulong ngayon. Kahit sa pag-ayos ng youth choir o paghatid sa mga bata. Tumigil si Elio sandali. Sa isip niya, bumalik ang tawa sa classroom. Bumalik ang sigaw sa plaza. Pero ngayon, ibang tao na ang kaharap niya. Hindi inosente, pero mukhang sumusubok. Makisama ka sa SK, sagot ni Elio, tinuro si Lina. Hindi mo kailangan magpabida. Kailangan mo lang magpakasipag. Napasinghot si Ramonito. Parang nalunok ang pride. Opo. Habang nag-aayos ang mga tao, dumating si Padre Nestor sa wheelchair na tinutulak ni Ira. Puting-puti na ang buhok ng pari, pero maliwanag pa rin ang mata. Pagkakita niya sa center, napangiti siya na parang batang nakakita ng bagong simbahan. Alam mo, Elio, sabi niya, may mga sermon na hindi kayang sabihin ng pari, pero kaya ng musika. Padre, sagot ni Elio, kayo po yung unang tumahimik para marinig ako noon. Salamat. Nagsimula ang programa bandang hapon, habang papalubog ang araw sa dagat. Umakyat si host Mayan sa stage, boses radyo kahit walang mic. Mga kabarangay, sigaw niya, ngayong araw, hindi lang tayo nag-o-opening ng building, nag-o-opening tayo ng pangarap. Pumalakpak ang baryo. Sa unahan, nakaupo si Kapitan Balingit. Matanda na rin, tila may bahid ng pagsisisi, pero may tuwa sa mata. Sa tabi niya si Tia Nori, na noon pa man hindi tumawa kay Elio. Ngayon umiiyak na parang nanay na proud. Ang unang tumugtog ay ang mga bata. Si Lia nag-recorder solo na halatang pinagpraktisan, pero linis ang tono. Sunod ang youth choir ni Teacher Lori. Mga boses na hindi pantay sa teknik, pero pantay sa puso. Pagdating ni Jayco sa gitna ng stage, hinawakan niya ang gitara at nagsimulang kumanta ng Kandila sa Hapon. Habang umaawit si Jayco, parang lumambot ang buong baryo. Si Nanay Minda Tuson,
Nasa gilid, halos maubos ang luha. Si Aling Cora, dating marites, tahimik na nakatayo sa likod. Nakapulupot sa dibdib ang kamay na parang napahiya sa alaala ng sarili. Si Berto Kaluya, tricycle driver noon na kumalat ang chismis, ngayon ay pumapalakpak ng walang biro. Nang matapos ang set ng mga bata, saka palang tinawag si Elio. Walang fireworks, walang biglang spotlight. Umakyat siya ng simple, nakaputing polo rin. Parang gusto niyang maging kapantay lang ng mga batang una niyang pinakinggan. San Roque, panimula niya, tinatamaan ng hangin ang mic. Noong bata ako, akala ko ang kanta ay paraan para hindi mawala ang mga mahal ko. Ngayon alam ko, ang kanta pala ay paraan para hindi mawala ang pag-asa. Tahimik ang tao, kahit mga bata nakatingin. Hindi ko sinasabi na perpekto tayo, dugtong niya. Pero kaya nating maging mas mabuti. At kung may batang umiiyak ngayon dahil sa tawa ng iba, gusto kong malaman niya, may lugar siyang gagaling dito. Huminga siya. At bilang alaala kay Lola Rosing, magbubukas tayo ng maliit na health outpost sa tabi ng center. Para walang lola o nanay na mawawala dahil wala silang malalapitan. Nagpalakpakan ng mga tao. Lumapit si Doc Igan Reyes, municipal doctor na may dalang maliit na plaque. Handa po kaming tumulong dito, sabi niya. Kasama si Nurse Ira bilang head volunteer. Napatingin ang baryo kay Ira. Namula siya sa hiya pero ngumiti rin. Si Elio, hindi na nagsalita patungkol doon. Sa mata pa lang niya may pasasalamat na. Sa gabi, matapos maubos ang huling palakpak at mamatay ang ilaw sa plaza, nagpaalam si Elio na mauuna na siya. Hindi siya nagparty. May isang lugar siyang gustong puntahan ng mag-isa. Sa sementeryo, dapitapon na halos gabi. Nandoon si Mang Pido, nakaupo sa lumang bangko. May dalang bagong bulaklak at maliit na tabo. Nang makita si Elio, tumayo siya kahit hirap. Akala ko hindi ka nadadaan, sabi ni Mang Pido. Kailangan, sagot ni Elio, mahinahon. May kukumustahin lang ako. Lumapit siya sa dalawang puntod, kay Maribel at Lola Rosing. Hindi siya lumuhod gaya ng dati. Tumayo siya ng tuwid, parang lalaki na hindi na nawawala. Sa tabi, dahan-dahang lumapit si Haiko, dala ang munting gitara. Kuya, bulong ni Haiko. Pwede ko po bang iwan to sandali? Para sa nanay at lola mo, alay ko lang. Napangiti si Elio at sa lalamunan niya may kumikiliti na luha. Oo, salamat Haiko. Inilapag ng bata ang gitara sa paanan ng puntod, tapos tahimik na umurong. Si Mang Pido naglagay ng bulaklak sa vase. Elio, mahinang sabi ni Mang Pido. Noon kanta mo lang ang naririnig dito. Ngayon, parang buong baryo na. Tumango si Elio, tumitig sa mga pangalan sa lapida. Ma, Lo, nandito na kami. Bulong niya, hindi na ako mag-isa. Sa pag-alis niya sa sementeryo, nasa malayo si Ira, nakatanaw mula sa gilid ng daan, hawak ang flashlight. Si Tibo naman, naglalakad papauwi kasama ang ilang kabataan, masayahin ang boses habang nagkukwento tungkol sa susunod na workshop. Nilingon ni Elio ang baryo, tahimik na nakalublob sa gabi, pero maliwanag ang puso. Hindi na niya kailangang bumalik sa sakit para patunayan ang sarili. Naiwan na iyon sa puntod kasama ng awit na nagsimula sa luha at nagtapos sa pag-asa.